Evening sa tanan, pasalamat ta karong nga gabi makapadayon na pud ta sa ato nga online gospel devotion. Salamat sa mga blessings karong nga adlaw, mga protection nga gihatag sa Ginoo diha kanato and provision niya adlaw-adlaw. And for this day, matuon na pud ta sa balaan nga pulong sa Ginoo, usa ka bersikulo ato nga tun-an karong gabi as challenge diya sa Ginoo kanato sa pagpadayon niya sa pagpadayon nato diya sa pagalagad sa Ginoo. So ato nga basis karong gabi is ang Hebreo 13:5. Hebreo 13:5 sa Bisaya gihapon nga translation ang kuan nga language. Ayaw higugmaa ang salapi, kinanglan makutinto kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nagingon ang Dios, dili ko gayod kamo biyaan or talikdan. Mao ni balaan nga pulong sa Ginoo nga ato basihanan karon sa ato nga devotional message. Mo ampo taw sa dalaygon ka langit nun ug may gugmao nga Dios karong gabi sa among kinabuhi tungod sa imo nga pag provide sa among kinanglanon adlaw-adlaw, security nga ginahatag nimo diha kanamo, physically and spiritually. Ikaw gyud nagapasiguro diha kanamo nga adlaw-adlaw ginaproteksyonan nimo kami. Salamat sa mga viewers nga ilang kasing-kasing Ginoo na sa pagsuporta ni buhaton nga gitugyan nimo diha kanamo aron nga maglig-on ang among espirituhanon nga pag-alagad diha kanimo. Bani kami karong gabi tagay kami kaalam malangit non aron nga naa kami Ginoo lesson makuha pinaagi niini. Gitugyan namo kag ginasalig diha sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga amo manluluwas. Amen. Okay, usab mayong gabi sa tanan sa ato mga mga friends diya sa Facebook, kung mga relatives. So karong gabi mao ni ang ato nga basis sa ato nga tun-an karong gabi ang Hebrews 13 verse 5. Ang ato tema is finding contentment with what you have. Finding contentment with what you have. Kinahanglan tang magkontento sang anaa sa atoa, sa gihatag sa Ginoo diya kanato. Kay ang balaang kasulatan nagsulti nga siya na ang Ginoo naga-supply sang ato kinahanglanon adlaw-adlaw. So finding contentment with what you have. So mao ni ang ato nga basihanan sa ato nga pag-alagad karon diha sa Ginoo karong gabi. So naay mga pipila sa naay mga explanation ani nga ato tun-an, at least masabtan nato kung unsa gyud ang buot niya ipasabot diha kanato. So good evening diha sa kay Sir Jerome Ramos, kay Sir Johnny, salamat sa inyong pag-uban support sa atong buhaton kada gabi sa ang number 1 nga tutun-an ang command sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Ang verse niya, this verse begins with a command. Ang command sa Ginoo is this: keep your lives free from the love of money. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Nagisgot man ta sang kwarta, wala ni siya nagpasabot nga dili nato kinanglan ang kwarta, kay from time to time we need money para sa ato nga financially sa ato adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi, kinanglan nato kwarta. But ang issue din is ang gugma sa kwarta. Kay ang kung nangimog gugma naa na sa kwarta,
pagpangita sa kwarta, ang time nimo sa Ginoo dili na nimo mahatag. That is why ang sugo sa ang sugo dinhi sa balaang kasulatan is ingon niya diya, ayaw paghigugmaa ang salapi. Sa Bisaya nga Bisaya nga term, ingon niya, ayaw higugmaa ang salapi or ang kwarta. Ang foundation, the command, and then the foundation. Ang foundation is this. This command is followed by a powerful promise, a reassurance from God. Unsa man ang iyang foundation nato, nganong kinanglantang dili maghigugma sa kwarta. Ang foundation is this. For he said, kay ingon sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Mao nang promise nga ato makita din sa Bisaya, dili ko gayud kamo biyaan or talikdan. Ang Ginoo nga nagpromise diya kanato, mao nang Ginoo nga nagtugas ang langit, nagbuhat sang langit ug yuta. Nagtugas sa langit ug yuta, nagbuhat sa tao. That is why ang kabalaka nga nagaabot diya kanato, dili na siya ka-control sa promesa sa Ginoo. Kay ingon niya dili siya magbiya diya kanato or dili pud niya ta pasagdan. Ang meaning, the command, the foundation, and then the meaning. This verse encourage believers to trust in God's provision and presence rather than relying on material wealth or possession. Gi-encourage niya diya sa ato pa nga ang mga Kristohanon, ginahagit kita sa Ginoo, gina-challenge kita sa Ginoo sa pagsalig diya sa Dios, kay dili kanya pagbiyaan or pasagdan. Ingon niya, kaysa magsalig ka sa mga material nga blessings, material wealth, kanang ato nga kwarta, material nga posisyon nato, dili na siya kasaligan kaayo. At least magamit pud nato, but not all the time di ata makasalig, kay sakalit lang sometimes mawala. So ang Ginoo, ang promesa niya, ingon niya, dili ko ikaw diyaan or pasagdan. So ari pagyud ang mga gamay natong application ko haon nato sa this verse can be applied to various situations, reminding believers to trust in God's promises and to be content with their circumstances regardless of what they may be facing. Mao nang application niya diya kanato sa tanan nga mga various situations nato, ginapainomduman ta sa Ginoo magsalig ra ta diya kaniya, kay dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo sa daghan kuno nga mga circumstances nga nagabot diya kanato adlaw-adlaw. Kinanglantang magsalig ra ta diya sa Ginoo. So tabligan, good evening diya kanimo. And then, regardless of what they may be facing, posible, daganta mga problema nga maabot, mga challenges, but ang promise sa Ginoo dili kanya biyaan or pasagdan. God's promise is a reminder of His unwavering love and support for His people, even in times of hardship or uncertainty. Mao nang promise sa Ginoo mao nang Ginoo nga ato ginaalagad. Unwavering love sa Ginoo, wala na nagausab ang gugma sa Ginoo. Bag-o ka na adlaw-adlaw, ingon diya sa Lamentation, bag-o ka na adlaw-adlaw ang gugma sa Ginoo. And then ang iya nga support wala na nagavari sa iya nga mga kanakan, sa iya nga mga katawhan, wala na ginapasagdan. And ingon niya din even in times of hardship, dagan man ta hardship sa ato nga pag kinabuhi adlaw-adlaw,
But ingon sa balaang kasulatan, I will never leave thee nor forsake thee. Salamat kay Sir Dumadaog, salamat sa imong padayon nga pag uban. Good evening dia kanimo. And then ari uban pagyud nga mga explanation mahitungod aning Hebrews 13:5 ato kuhaon kini. Keep your lives free from the love of money. Bantay ko no nga ang imong ang imong kinabuhi dili may layo ta sa pagigugmara sa kwarta. Kay ingon ako ganiya nga kung ang imo gugma na ana sa kwarta, then wala na kay time ngadto sa Dios nga maoy nagbuhat diya kanimo. Kinanglan nato kwarta, but dili nato higugmaon ang kwarta. Kay ingon ni Juan, mauna siyang root of all evil. Ginagikanan sang ang gamot sang tanang kadautan ang kwarta. Daghang nagakamatay tungod sa kwarta, daghang ginahold up tungod sa kwarta, tanan na mahitabo ko ng gugma niya na ana sa kwarta. So keep your lives free from the love of money. Mao ni ang iyang ang buot niya ipasabot is this. This part of the verse cautions against the pursuit of wealth and material possession as the primary focus. Ang buot niya pasabot niini nga ang atong huna-huna dili maayo ko ng atong huna-huna na ana lang gyud sa material nga bagay dinhi sa kalibutan. Primary focus nato diya na sa pagpangita sa kwarta. Kay kanang kwarta maunang magdala diya kanato sa pagpailayo ngadto sa Dios. Ingon nako kinanglanon nato ang kwarta, but ang ginatudlo sa Ginoo dinhi is ang gugma diya sa kwarta. Okay, ako basahon usab, material possession as the primary focus or source of happiness. Sometimes sa ato una-una, kung may kwarta ka, malipayon ka kaayo. Kung wala ka kwarta, wala kay kalipay. Pero dili na siya mao ang foundation sang kalipay. Ang kalipay naa sa Ginoo, dili sa kwarta. Kay kanang daghan kwarta, kanang mga dato, kanang mga manggaranon, fully security sila, kay nahadlok sila, wala sila kalipay sa ilang kinabuhi tungod nga mahadlok kung unsay buhaton diya kanila. So covetousness and the love of money can lead to discontentment and a lack of trust in God. Kanang paghamkon man na siya sa term nga uban, that is covetousness. Mauna siya magdala kanato sa dili pagkontento sang naa kanato, sang ara sa aton nga mga butang, and a lack of trust in God. Mawala ang atong pagsalig na diya sa Ginoo na bahin na or nabutang na diya sa mga posisyon nato niining kalibutan. So keep your lives free from the love of money. And another one, nari promise sa Ginoo, and be content with what you have. And be content with what you have. The verse emphasizes the importance of finding satisfaction in what one has, rather than constantly desiring more. So contentment comes from recognizing God's provision. Mao na ato inumduman termino nga ginatudloan ta karong gabi nga magkontento ta sang naa diya kanato. Kay ang Ginoo na kay balo kung nganong mahora ang gihatag niya diya kanato. Kabalo siya kung unsa pagyud ang pinaka kinahanglanon gyud nato.
Salamat kayo no kay Pastor Titus. Salamat sa imong pag-uban pod. So mao ni ang mga pulong sa Ginoo. Contentment comes from recognizing God's provision and trusting in His character. Unsa man ang karakter sa Ginoo, may gugmaon ang Dios. Siya ang tag-iya sa tanan nato nga kinanglanon pwede nato pwede sa Ginoo mahatag diya kanato kung naara tay pagsalig diya kaniya. So and then another one is this, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Never will I leave you, never will I forsake you. Dili ko ikaw biyaan or pasagdan. So ingon niya, ayaw gigugmaa ang kwarta. Higugmaa ang tag-iya sa kwarta. Kinsa may tag-iya sa kwarta, ang Ginoo. Kay kung gigugma nimong Ginoo, kaya sa Ginoo nga ihatag ang imo kinanglanon adlaw-adlaw. That is God's promise. Ingon niya, ang principle sa ato nga prayer, ingon niya na diya, give us this day our daily bread. Ihatagi kami sa among kanon adlaw-adlaw. So provision na sa Ginoo. Kung ipakaon sa Ginoo si Elijah dito sa suba sa karit, gigamit niyang uwak sa pagdala sang karne para may makaon si Elijah, then pwede punta isuplayan sa Ginoo. Sorry. This is the key reason for the advice of this content. Ingon sang writer diya, kinanglan mag-rely ta diya sa Ginoo kay ingon niya, God's promise of unwavering presence and support in a solid foundation for facing life's challenges. Daghan ta mga challenge sa adlaw-adlaw, but ingon niya, dili ko ikaw biyaan or pasagdan. Ang Ginoo na mo nagpremisa diya kanato. And then ingon niya, this promise should inspire trust and a lack of fear. Even in times of troubles or on sa mga problema, in times of hardship, in times of uncertainty or uncertainty of our lives, na ang Ginoo nga nag-promise ka nato nga dili kanya biyaan. Good evening dia sa kay ko Nini Nilia, salamat sa pag-uban nimo. So mo ni mga challenge dia karon kanato karong gabi. Sa liging Ginoo, ayaw higugmaa ang kwarta, higugmaa ang tag-iya sa kwarta, which is mao na ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo kay dili kanya pagbiyaan o pasagdan. Mao na iya mga promisa dia kanato. So ang okay, hari ato nga devotional message today. Let's reflect on the powerful promise found in Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So ayaw kabalaka kay dili ka pagpasagdan sa Ginoo. Ingon niya din this verse is a powerful reminder that our true wealth and security lie not in material possessions. Tinuod man na no, ang security, ang ato nga security dili diya nato mabase sa mga material nga mga bagay. Kay passing by ron na siya mga material nga mga bagay, mga butang din sa kalibutan ang kwarta, passing by ron na siya. So ang challenge sa Ginoo ari, but in the unwavering love and presence of God. Mao na ang atong basihanan kuno sa dili sa material ba nga mga positions nato, kundili diha sa unwavering ang gugma sa Ginoo nga walay paglubad o ang iya nga presensya nga nagauban kanato.
So instead of letting the desires for more consume us, we can choose to be content with what we have. Kontento na da sa Ginoo, kadili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. Good evening dia sa kay Sir Nilo sa Gamaw. Salamat sa imo padayon gyud nga pakiguban kanato kay Ma'am Anamay dia sa Bacolod sa Dumaguete. Salamat sa paguban nimo. Good evening dia kanimo. Sorry, padayonon nato no, napatay gamay nga oras. How to apply sa ato nga kinabuhi. Here's how we can apply this to our lives. Number 1 is practice gratitude. Kinanglan diay nato i-practice ang pagkamapinasalamaton. Take time each day to appreciate the blessings of your life. Sometimes dili naton asya ma-appreciate ang mga gagmay nga blessings nga ginahatag sa Ginoo diya kanato. But for this evening, it is a reminder for us to practice gratitude sa ato kinabuhi. Gamay man o dako nga butang, pasalamati kay gikan kana sa Ginoo. And privilege kang gihatagan sa Ginoo ni ana. So practice gratitude no matter how small they may seem. Gamay man siya o dako, pasalamati kana sa Ginoo kay gikan kana sa Ginoo. And then practice gratitude. And then another one is trust in God's provision. Direta failure ta sa kasagaran ta ma-failures din ni atong pagsalig sa provision sa Ginoo. Kay ang ato gilantaw nga nagarely rata sa ato nga kakayahan, sa ato nga masarangan. But reminders kini diya kanato nga salig ka sa Ginoo. Remember that God is our ultimate provider. Na permi ato ibutang sa ato nga kuno, ato nga hunahuna o kasing-kasing. Hinumduman nato nga ang ato ultimate provider is ang Ginoo. Unsa man nga mga butang nga nagaabot diya kanato gikan kana sa Ginoo. So we need not to worry kay naatay Ginoo nga nagahatag diya kanato. Man ang promisa niya diya, dili ko gayod kamo biyaan or pasagdan. Ang word nga gigamit niya sa Bisaya is gayod. Sa ato pa nga dili gid kanya pagpasagdan. So God is our ultimate provider and He will always meet our needs. Adlaw-adlaw ihatag niya ang ato nga mga kinahanglanon. That is why ingon ni San Pablo diya sa Philippians, ingon niya, God supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Di ba? Sa Philippians chapter 4 verse 19 siguro na nga ang Ginoo magasupply sa imo kinahanglanon adlaw-adlaw because God is our ultimate provider and He will always meet our needs. Trust in God's provisions and then seek spiritual fulfillment. Focus on building a strong relationship with God rather than accumulating possessions. Focus on building a strong relationship with God rather than accumulating possessions. Unta karong gabi mangin lesson po ni diya kanato nga focus nato diya ra gyud sa Ginoo. Ang atong relasyon gyud sa Ginoo, i-build up nato ang ato relasyon sa Ginoo. And then overcome covetousness. Be mindful of the desire for more and strive to be content with what you have. Be mindful of the desire for more and strive to be content with what you have. Maayo man unta nga daghan gid ka sang posisyon sa kalibutan.
basta hindi ka mapalayo sa Ginoo. But ingon sa Balaang Kasulatan, kung ang imong gugma na ana sa kwarta mo, ang tendency mo mahilayo ka diya sa Ginoo. That is why ingon sa Ginoo sa Biblia, dili ka kuno makaalagad sa kwarta o sa salapi o sa Ginoo. Kay kung higugmaon nimo ang salapi or ang posisyon ning kalibutan, ang tendency malayo ka diya sa Ginoo, kay diya na imong gugma. So ang maayo nga solusyon is higugmaa ang Ginoo, kay ang kwarta siya ang tagiya, ang posisyon sa kalibutan ang Ginoo mao'y tagiya. Be mindful of the desire for more and strive to be content with what you have. And then another one is this: find peace in God's promises. Find peace in God's promises. Okay? Rest in the assurance that God will never leave you nor forsake you, even in times of difficulties. Mauning ko mga nagapasiguro diya kanato, saligi ang Ginoo, kay siya mo nagpasiguro kanato nga dili niya tabiyaan or pasagdan. So kung wala gipasagdan ang sa Ginoo ang mga ato mga forefathers sa una, sila ni Abraham, sila ni David, sila ni Jacob, sila tanan wala sila gipasagdan sa Ginoo, then kita kaya pud sa Ginoo nga dili niya ta biyaan or pasagdan. So morning ko mga challenge diya karon sa ata karong gabi diya kanato nga saligi ang Ginoo, kay dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. So morning mga rason, ang rason, ang command, the command is, the passage directly commands believer to avoid covetousness and be content with their current circumstances. Ang rason is this: for this command is rooted in God's unwavering promise of never leaving or forsaking His people. Mao nang promise sa Ginoo, no? Mao nang rason nga nung mo rely ra kita diya sa Ginoo. Kay ang gugma sa Ginoo is wala gyud nagausog. Wala nagaliwat ang gugma sa Ginoo. Mao na nga nagpromisa siya, ingon niya diya, never leaving or forsaking His people. Dili niya pagpasagdan ng iyang mga katawan. And then another application is sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi, saligi ang provision sa Ginoo. Trust in God's provision. Instead of focusing on material position or wealth, believers are encouraged to trust that God can provide. So mo nang mga mga challenge diya karon kanato karong gabi kabay unta nga saligin Ginoo sa imong nga kinabuhi. Ayaw saligi ang mga material nga bagay din sa kalibutan, kay kana umalagi ra na din sa kalibutan. And ingon niya diya na ay mga kawatan nga mga awat, na ay tanan nga mga nagkahitabo din sa kalibutan, dautan nga nagkahitabo. Agent na siya nga mawala ang atong ang mga material nga bagay din sa kalibutan. But ang pinaragyod ka siguro kung ang Ginoo mo maoy imo saligan, kay nagpromisa siya dili kanya biyaan or pasagdan sa problema, sa unsaman nga circumstances, mga hardship sa imo nga kinabuhi, na Ginoo nga nagpromisa, I will never leave thee nor forsake thee. Salamat sa karong gabi
sa ato nga gamay nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa ka bersikulo. Usbo na ko sa pagbasa ang diri sa Bisaya, ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan magkontinto kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayod kamo biyaan or talikdan. Magaampo kita. Dalaygon ka langit no nga Dios karong gabi sa mga promises nimo diya kanamo. Salamat pod sa mga koreksyon nimo diya kanamo. Sometimes Ginoo madala kami Ginoo sang amo Ginoo nga mga kinahanglanon, mga worriness namo sa amo kasing-kasing, and malayo kami Ginoo diya sa paghigugma kanimo gani. Salamat karong gabi nga gipainumduman nimo kami. Ubani kami tanan sa karong gabi mga viewers. Salamat sa gamay nga tion sacrifice nila Ginoo for the sake sa imo balaan nga pulong. I-preserve sila Ginoo sa toward incidents bisan pa sila magpahulay. Lagi sila Ginoo kalinaw, proteksyon ni sila, and then prepare sila Ginoo sa mga buhaton nga gisangon nimo dila diya kanila. Gani nagatugyan kami og nagasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, mayog gyud nga gabi sa tanan. Dili ko ka kuang kayo no. Pastor Salvador, salamat sa pagpakiguban pod nimo. Thank you sa tanan gyud.